Hello, magandang oras po sa inyong lahat. Babalik na naman tayo sa ating munting channel at maraming salamat po sa ating YouTube channel na hanggang ngayon ay binibigyan pa rin tayo ng karapatan na makapag-vlog dito sa ating channel at maraming salamat po at shout out sa lahat ng aking mga followers at ang aking mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat na hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin kayo sa mga magagandang mga mutya na aking binablog. Yung iba hindi maganda, pero yung iba magaganda, pero depende po yan sa paningin ng tao dahil iba-iba po tayo ng mga paningin, iba-iba po tayo ng paboritong mga bato o mutya na ating inaalagaan. Dahil bawat mutya po ay may mga kanya-kanya tayong gabay at kanya-kanya tayong anghel na gabay na ating tangan-tangan. Itong ating usapin po ay para lang po ito sa naniniwala dito sa mutya ng kalikasan na galing po ito sa kalikasan. Pero bago ko sisimulan ito ay yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update po din po kayo sa susunod kong mga vlog. Ngayon po ay sisimulan ko na ang ating video at sisimulan ko na ang kwentong ito kung ano itong klaseng bato na aking nakukuha o mutya. Ito po ay isa po itong luno ng ahas. Luno, yung balat ng ahas na ang kanyang balat ay nagiging bato. Ayan. Balat po ito ng ahas na nagiging bato. At bakit ko nakuha ito at sa anong dahilan na nagiging ganito ka laki at ganito kakapal yung kanyang balat? Kung titingnan nyo sa kung nakakita na kayo ng mga luno o yung luno ng ahas na yung nagpapalit ng balat ng ahas, minsan po yan ay hindi perfect na nabuo po yung kanyang pagka luno o yung kabhang sa kanyang pag-alis sa kanyang katawan. Hindi po yan buong, magkulupot po yan. Mas lalo na kapag dyan siya sa kuweba na malapit yung tubigan, ay magkulupot po yan. Mas lalo pag magtanggal sila sa kanilang balat tapos na daanan ng baha, magkulupot po yan. Ito po ay nakukuha ko ito sa loob ng kuweba. Marami ito ang aking nakukuha na balat ng ahas. Marami ito. At nagkulupot ito sa pagkuha ko at nagiging bato na po siya. At mayroon pa nga doon katawan na pasilayas din na ulo niya at sobrang laki yon at hindi ko na makuha dahil nga nagdikit siya sa malaking bato, hindi ko na kinuha. Ito lang po ang aking kinuha na hindi na pwedeng dikdikin o dukdukon o tanggalin, masuhon, hindi na pwedeng masuhon. Dahil nga ito po ay sadya na po yan na ganyan ang kanyang itsura na pagkabalat. Ayan. Kung napapansin niyo yung kulay ng balat ay kulay pula pa namula pula pa yan. Yan pula-pula pa siya. Ayan. Sa nagtatanong kung ano bang gamit sa balat ng ahas na nagiging bato, ito po ay maganda ito sa proteksyon. Dahil nga ang balat ay karamihan sa balat ay yan ay tinatawag na bulletproof natin yung balat. Kapag wala tayong balat, tanggal po yung ating mga buto at laman. Kaya yung balat ay makapal, kaya pangkabal ito at hindi lang po pangkabal dahil nga po ay ang espiritu niya ay ahas, ay kinatatakutan ka sa tao kapag ikaw ay magdala nito. Kapag tingnan ka ng tao, ikaw po ay ahas na tingnan, hindi basta-basta makalapit yung tao sa iyo dahil nga matakot siya sa iyong gabay na ikaw ay may espiritong ahas. At hindi lang po yan, kapag sa barila naman at sa gera, ito po ay nakadapa, hindi ka matamaan na mga bala. Dahil nga ang ahas ay hindi yan naglalakad, gumagapang yan. At napakalakas po yung gumapang, kaya ito po ay maaring hindi ka matamaan ng bala, at kung matamaan ka man, ito ay nagbato na, ay kakabal ito. At hindi lang po yan, pwede rin ito sa swerte sa pangnegosyo. Alam nyo kung bakit? Dahil kapag ang ahas kasi ay makuha mo yung birtud ng ahas,
napaka ano po yan, napaka budget meal po yung ahas. Dahil kapag kumakain po yan sa isang buwan, isang beses lang po kumakain yung ahas. Kaya budget meal po yan. At kung ikaw ay araw-araw ka nagtrabaho, kung ikaw ay hindi gugutumin kapag dala mo ito, ay nako, makarami ka nang naipon dahil nga hindi ka naman kumakain. Dahil matagal kang magugutom dahil sa birtud ng ahas. Ibig sabihin, swerte sa iyo yan dahil nga makapag-ipon ka ng maraming pera. Dahil kung makapagkain ka ng sa isang bisis, tatlong bisis sa araw, pinakababa na gastos mo ay 200 bawat kain mo. Mas lalo na pag dyan sa sa karinderya lang, 200 ang pinakababa. Kung gusto mong magbusog talaga, ikaw lang mag-isa, tatlong bisis kang kumakain. Kung sa karinderya ka kumakain, 600 yung araw mo. Pero kapag kapag mayroon ka ng birtod ng ahas katulad nito, ay kahit isang araw hindi ka pa kumakain, kahit isang buwan pa, maaring kung ito po ay mapaamo mo talaga yung power ng ahas, isang buwan yan kumakain. Kung pasunod mo yan, isang buwan, ay budget mo yan. Kung hindi mo magasto yung 600 ang araw, ilan na yun sa isang buwan, plus sahod mo pa. Kung magnegosyo ka, yung ahas ay maganda po yan sa business, yung ahas. Dahil ang ahas, kung halimbawa may mga papalapit na mga trahedya, yung espiritu niya ay yan po ay magprotekta sa iyo. At yung mga palipad hangin ay hindi yan makapag-abante sa iyo dahil nga sa ahas siya ang mag-hold sa mga bad elements sa iyong katawan. Yan po ang pwede kong maisabi sa ganitong klaseng usapin na ahas na balat niya na nagiging bato. Ayan po. Sa nagnanais po ay pwede kayong kumontak sa aking number. Meron akong iniwan dyan na number at i-contact nyo lang ako at tawagan mo. Meron din akong Facebook account na Commander Bugtungan, pero yung aking mga content doon ay puro mga joke-joke lang po yun dahil nga boring kapag hindi tayo mag-joke-joke. Pero dito sa YouTube, ang aking content ay mga mutya talaga. Pero sa aking YouTube channel, may mga halo-halong mga biro at mga papatawa. Kaya huwag kayong magtataka kung nandyan sa aking YouTube channel na nagpapatawa ako. Dahil nga po ay para din po ako malibang sa aking gawain. Kaya itong ating content dito sa YouTube ay lahat po ito ay mga mutya. At lahat po dito ay seryoso para yung gamit natin sa ating sa ating katawan ay tatalab at hindi natin bahiran ng mga makapagsisira sa ating gamit. Ayan po ang aking masasabi at dahil wala na po tayong oras, kung kursunada nyo itong balat ng ahas, tawagan nyo lang ako para sasagutin ko kayo sa inyong kinakailangan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po yung lahat.